Okay, so kung gusto mo na malaman kung yung ex mo ba ay may bago ng nakaka-date o may bago ng karelasyon o may bago ng kalandian, then itong bagay na ituturo ko sa inyo ngayon, no, itong mensahe na isi-share ko na maaring o dapat ninyong isend sa ex ninyo ngayon, ang bagay na makakatulong sa inyo para ma-achieve mo yung goal mo na malaman kung may bago na bang nakaka-date o may bago na bang kalandian yung ex mo nga na ito. Okay? Pero bago ninyo gamitin ito, bago ko ituro sa inyo itong bagay na ito, gusto ko munang ipaalam din sa inyo na itong game na ito o itong diskarte na ito na ituturo ko sa inyo ngayon ay para lamang sa mga mag-ex na medyo may katagalan ng magkahiwalay. Okay? Yung mga sabihin natin more than a week na. Okay? Hindi yung mga ilang oras, ilang araw pa lang, okay, 2-3 araw pa lang, okay, basta at least mga more than 7 days na nahiwalay. Okay? Ito yung mga tao na pwedeng gumamit nito. Okay? Dahil sa oras na isend mo ang message na ito o bago mo isend ang message na ito, okay, you have to make sure na hindi niya alam na ikaw yung nag-send ng message na ito. Okay? Kasi nga dito sa game na ito may malaking involvement yung pagiging mysterious mo at paggamit mo ng SMS o sabihin nating text message sa kanya. Kaya importante din na dapat ay alam mo yung cellphone number ng pagsisendan mo ng message na ito. Kasi hindi to pwede sa Facebook, okay? Hindi to pwede sa social media dahil nga hindi pwedeng malaman niya na ikaw yung nag-send nito sa kanya. At dapat maisip din niya na yung nag-send sa kanya nito ay yung tao na gusto nating malaman kung sila nga ba ay may romantic relationship na. Okay, kumbaga kukonfusin kasi natin siya sa mga moment na ito. Okay, so yeah, paano ba gawin itong game na ito na ituturo ko sa inyo, na actually dati ginagamit ko ito pero ngayon hindi na masyado dahil wala naman na akong pakialam kung may bago naman na sila o meron silang ibang mga lalaki, as long as nag-enjoy ako at naibibigay nila yung mga bagay na gusto ko. Since wala naman kaming commitment, wala naman kaming relationship, hindi ko naman sila girlfriend, hindi ko naman sila asawa, so wala talaga akong pakialam sa mga bagay na iyan. Okay? Pero sa mga tao na interesado na malaman kung may karelasyon na nga o may bago ng nakaka-date o sabihin nating may bago ng nakakalandian yung mga ex nila, then ito nga yung game na para sa inyo. Okay, ngayon paano ba gawin to? Well, una, gagamit ka ng isang number na hindi niya alam, okay, na hindi mo pag-aari o hindi niya malalaman na galing sa iyo. Okay? Tapos pangalawa, hintayin mo muna o hayaan mo na maggabi na muna. Okay, yung malapit ng matulog, okay, o yung sa oras ng tulog niya. Okay, kabisado mo naman siguro kung anong oras nagpapahinga, o may alam ka naman siguro kung anong mga activity nito, anong oras siya natutulog kapag kagabi, di ba? So yun sa mga oras na iyon mo isi-send itong message na ito. Okay, tapos pangatlo, isi-send mo sa kanya yung message na ang nakalagay doon ay good night, I love you, ingat. Okay, yun lang. Good night, I love you, ingat. Okay, kaya nga napaka-importante na na sabihin nating hindi niya malaman na ikaw yun. Okay, dahil nga o sabihin nating dapat matagal na kayong hindi nag-uusap o matagal na kayong hiwalay o disconnected o matagal na kayong walang balita sa isa't isa. Okay, para nang sa gayon, sa oras na isend mo ito sa kanya, hindi niya iisipin na maaring ikaw lang yung nagsisend sa kanya ng message na ito. Okay? Instead, ang pwede pa nga mangyari ay isipin niya na baka yung nagsend sa kanya ng message na yun ay yung boyfriend niya pa ngayon o yung nakaka-date niya ngayon. Okay? Dahil para sabihan siya ng ganun, I love you, di ba? Ano ba yun? Good night, I love you, ingat. O di ba? So magsasabi lang sa kanya nun ay maaring yung lalaki na nakaka-date niya ngayon. So kung mayroon man siyang, di ba, lalaki ngayon o nakaka-date ngayon, then of course ang response nito ay maaring maging
sabihin natin kahina-hinala. Okay, maaring mag I love you too, o kaya sabihin natin maaring magbanggit siya ng pangalan, parang sabihin niya Josh. Okay, pwede siyang gumanon. Okay, dahil may nga kami, di ba, may romantikong connection kami ngayon. So isipin niya, baka si Josh to. Okay, so benta ng Josh, ikaw ba yan? Okay, so pag sinabi niya yung pangalan na yun, then maaring yun yung lalaki na kalandian niya ngayon. Okay, o sabi nating lalaki na bumibira-bira o sumisibak-sibak sa niya ngayon. Okay, dahil syempre, para yun yung unang tao na pumasok sa utak niya, 'di ba? Sa moment na na may mabasa siyang ganong klaseng message, then ibig sabihin may connection silang romantiko nun. Hindi natin alam kung sila o may nangyayari na sa kanila, pero para isipin niya yun, 'di ba? Yung tao na yun sa moment na yun, then may something doon. Lalo na pag nag I love you, okay? Lalo na kapag nag I love you to nga, o kaya sabihin nating kapag nagsend din ng sweet na mensahe bigla, okay? O kaya tinanong niya, ikaw ba yan? Sino to? Ganyan. Pag sino to lang, okay, yung tanong niya, tas parang confused siya, okay? Then maaring hindi, o wala siyang karelasyon pa sa ngayon, wala pa siyang bago, okay? Yun na lang sabihin natin, bago, okay, para mas maigsi, okay? Maaring wala pa siyang bago sa mga moment na ito, okay? Kaya kaya ang tanong lang niya sino to, okay? Pero pwedeng meron din, kaso iniisip niya na baka hinuhuli siya nung tao na ito, kaya ngayon ang tanong niya o ang response niya is sino to. Okay, kumbaga, kailangan ko muna malaman kung sino to, baka mamaya hinuhuli ako na itong lalaki ko, 'di ba? O kaya sabihin nating talagang gusto lang niya muna magtanong, pero still malaki ang possibility na mag-response ito o mag-reply ito ng isang reply na pwedeng mahulihan mo ng information na kailangan mong malaman sa kanya o gusto mong malaman sa kanya kung may bago na nga ito. Okay, so ganun lang gagawin mo. Gumamit ka ng isang dummy o fake o hindi mo ginagamit na number, o makitext ka, okay, tapos i-text mo siya, tapos sabihin mo sa kanya good night, I love you, ingat. Okay, tapos hayaan mo na siyang mag-reply sa iyo. Okay, at doon sa moment na iyon, ikaw na mismo ang makakapag-create kung ano bang sitwasyon talaga ng ex mo sa mga moment na ito. Pero again, wag mong gawin ito, okay, nang dahil kinaka-obsesan mo siya, o sabihin nating wag mo rin gawin ito kung nasa moment ka na nagmo-move on ka na ngayon, kasi hindi lang makakatulong sa iyo ito, lalo na kung may malaman kang hindi maganda. Sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, kung moving on at saka yung kaayusan o yung sabihin nating reattraction o para magustuhan ka ulit nung babae na ito o lalaki na ito na pinagagamitan mo ng radio silence o ng no contact, o sabihin natin kung ang goal mo is maka-move on, o sabihin natin ma-reattract ulit itong tao na ito, then mas mabuti pa kung mag-radio silence ka na lang o no contact na lang, o mag-move on ka na lang, tapos mag-focus ka na lang sa self-improvement, okay? Kumbaga gawin mo na lang yung tama kaysa alamin mo pa kung may bago na siya. Pero kung gusto mo lang na alamin kung may bago na siya, okay, at kaya mo na ma-handle yung emosyon mo, o sabihin natin hindi ka naman madadala sa malalaman mo, o hindi ka lalo ma-obsess, o sabihin natin ito lang naman yung gusto mong gawin, tapos last naman na to at di mo nasusundan, okay, then bahala ka, it's up to you, okay? Dahil ito ay napaka-effective. Yun nga lang, not all the time mabibigyan kanya ng sobrang accurate na answer, pero most of the time makukuha mo yung sagot na gusto mo. Okay, so ganun lang. Gamit ka ng ibang number, send mo sa kanya yung good night, I love you, I miss you, o kaya good night, I love you, ingat, okay? Tapos hayaan mo na siyang mag-response doon sa message mo na iyon. Okay, so again, kung di mo kaya, yung pwede mong malaman, kung lalo ka ma-attach o lalo ka lang ma-obsess dahil sa kakaisip ng ano kayang isasagot niya doon, dahil baka pwedeng hindi mag-reply tapos biglang ma-obsess ka, ba't di nag-reply, baka mag-isip ka na mag-isip doon, baka lalo na makasama sa iyo yun, o sabihin natin baka lalo ka lang mahirapan sa pag-move on, o kaya lalo mo lang siya isipin ng isipin, then wag mo na lang gawin yan, okay? Pero kung
sabihin natin hindi siya mag-reply, hindi naman ibig sabihin nun hindi ka agad naging effective yun sa kanya. Okay, maaring nag-iisip pa siya. Okay, so hayaan mo lang muna siya. Okay, and kung di man siya mag-reply, then hayaan mo na lang. Okay, then ibig sabihin nun siguro iba yung sitwasyon ninyo, o kaya may mga bagay na komplikado na nakaapekto dun sa ginawa natin. So hindi natin alam, case to case basis pa rin. Pero still, pag naging effective ito, sigurado makukuha mo yung bagay na gusto mong makuha dito sa bagay na ito, which is actually yung sagot kung may karelasyon na ba siyang iba, o kung may kalandian na ba siyang iba, o may bumibira-bira, o may sumisibak-sibak na ba sa ano niya, di ba, sa tahong niya. Okay, so yeah, ganoon lang. Isend nyo lang yung message nyo na yan. Okay, pero again pag hindi pa kaya, wag gawin, wag pilitin. Okay, baka lalo lang makasama sa inyo. So lang, ayokong gawin nyo to Pero kung gusto nyo lang, dahil marami nagtatanong sa akin, paano raw ba malalaman kung may bago na? So ito yung isang way, maraming game, marami akong diskarte na ituturo sa inyo. Pero ito lang yung isa sa mga nalalaman ko na nagawa ko na noon ng ilang beses, at nakukuha ko palagi yung sagot ko. Okay, kung sakali man na dumating ang time biglang tanungin ka niya, yung papala, ito papala bago makalimutan, kung sakali man na biglang tanungin niya o i-reply niya, kung ang maging reply niya tinatanong niya kung ikaw yun, like for example, di ba, kunyari Alvin ang pangalan mo, di ba, tapos nag-send ka sa kanya ng good night, I love you, ingat, tapos biglang sinabi niya Alvin. Okay, kung ganun man ang maging reply niya sa iyo, then ibig sabihin yan, sa mga moment na iyon, maaring ikaw pa rin ang laman ng utak niya. Okay, o gumagana na sa kanya yung radio silence, kaya nga ikaw na ang laman ng utak niya. Maaring yung no contact at radio silence na itinuro ko sa inyo ay may effect na sa utak niya, kaya ganun na, ikaw na nga laman ng utak niya. Okay, kaya ikaw yung unang pangalan na pumasok agad sa utak niya. Pero kung hindi ikaw ang pumasok sa utak niya, then dun tayo may issue. Okay, pero depende pa rin yan. Okay, depende pa rin yan, kasi maaring dumidiskarte pa lang yun sa kanya, wala pa nangyayari sa kanila, pero pwede rin may nangyari na sa kanila o may relasyon na sila. Okay, pero depende sa sitwasyon yan. Pero again, kung magawa mo ng tama, magiging accurate yung sagot mo at makukuha mo yung bagay na gusto mo. Okay, so mag-ingat kayo. Okay, wag ma-obsess sa mga ex ninyo. Again, kung sakali man na kumontak na yung ex ninyo, ang hintayin nyo lang, o ang dapat lang natin marinig is I love you, I miss you, I'm sorry, magkita tayo at magbalikan na tayo. Pag narinig nyo yan, then maybe pwede natin pagbigyan ng date yan. Okay, pero para sa akin mas better kung ida-downgrade na lang natin nga siya sa dating. Okay, pero nasa inyo pa rin yan, gusto nyo pa rin makipagrelasyon. Pero sa akin, ilang beses ko naman na in-explain sa inyo ito, na better kung dating na lang, dahil nakita nyo naman na kung ano yung mga bagay na dapat ninyo makita, na experience nyo na yung mga dapat na hindi nyo dapat ma-experience sa tao na ito, at nakita mo na rin sa sarili mo na hindi pa talaga ito yung best na option o best na decision para sa iyo sa ngayon. Then better kung ibahin mo muna yung priorities mo. Okay, kumbaga huwag ka muna makipagrelasyon, unahin mo muna yung grind and purpose mo, yung self-improvement mo, at yung pag-abot mo sa tunay mong potensyal. Pero again, wala mo nang magagawa, decision mo yan. Ang kaya ko lang is mag-advise. So kung sakali man na na ang gusto mo ay magbalikan kayo, then yeah, it's up to you. Pero again, ang dapat mo marinig is I love you, I miss you, I'm sorry, magkita tayo at magbalikan tayo. Okay, isa lang dun. Okay, pero kung wala ni isa dun, ang sasabihin niya, then walang rason para replyan o kausapin mo ito. Okay, pero kung yung tungkol nga dun yung reply niya, yung tungkol dun sa ginawa natin, then actually wala ka rin naman talagang gagawin dun. Hahayaan mo lang din yun. Okay, wala ka naman talagang i-response dun. Okay, hayaan mo lang din yung yung message na yun, kung ano man yung sasabihin niya. At kung ano malaman natin dun, then yun na yung natin, yung sabihin nating resulta ng ginawa nating game sa kanya. Pero again, trip lang ito. Kung gusto mo lang malaman, huwag masyadong seryosohin. Kung di mo kayang malaman yung mga pwede mo malaman doon, mas mabuti pa na manahimik ka na lang.